Expert lang talaga sa tahong. Bakit pa galit na galit ka sa tahong? Ulam to, hindi ang mga iniisip mo. Kaya huwag kang guilty dyan. Laglag ang aking panga sa mga sinasabi nito. Nagiging green-minded na talaga ang utak ko dahil sa tahong na yan. Animal na Jeho na to? Gumaganti nga itong animal na to. Sabi na lang ng isip ko, napilitan akong kumain nun. Masarap naman ang pagkakaluto niya. Dati naman ako nakain ng ganito, pero kapag si Jeho ang kaharap ko, parang akong nagiging tahong sa paningin niya. Pagkatapos namin kumain, halatang busog na siya, pero ako hindi. Bawat kain niya kasi ng tahong, napapalunok na lang ako kahit wala namang laman ng bunganga ko. Ako na lang ang nagligpit ng mga pinagkainan naming dalawa dahil nakakahiya naman kung siya pang gagawa. Nang matapos na ako sa pagliligpit at nakapaghugas na din ako ng mga plato, agad kong hinarap si Jeho. Wala ito nang hanapin ko siya sa kanyang kwarto. Nagtungo na lang ako sa may living area at binuksan ng TV. Bumungat sa akin ng Korean drama na naghahalikan ng dalawang bida sa serye. Hindi ko na naituloy pang manood nang biglang tumunog ang aking sipi sa bag. Tumayo ako at tinungo ang bag kung saan ito nakalapag sa may sofa. Kinuha ko ito sa may loob ng aking bag. Luke calling. Agad ko itong sinagot nang makita kong pangalan niya. Yes, Luke. Napatawag ka. Tanong ko sa kabilang linya. Where are you? Tanong nito na parang GF naman niya ako kung ituring. Sweetheart, singit ni Jeho sa usapan namin dalawa. Napatingin ako sa kanya dahil naroon lang pala siya sa may terrace, nakakatapos lang siguro nitong magyosi. Dinig naman yun ni Luke nang marinig nitong boses ni Jeho. Kahit naroon lang siya dahil sa lakas ng pagkakabigkas nito. I'll go with you. Give me your address. I'll fetch you. Diretsahang sabi nito. Ano kasi? Bakit mo ba ako sinusundo, Luke? Tanong ko nang mapatabi si Jeho sa tabi ko. Wala naman tayong relasyon na dalawa, di ba? At saka kakakilala pa lang natin kanina, ang bilis mo naman ata. Frank ang sabi ko. I told you lately, right? You will find out soon. Now give me your address at susunduin na kita agad. Don't tell me na kasama mo si Jeho. Inagaw ka agad ni Jehong sipi ko at agad niyang pinatayan ng tawag si Luke sa kabilang linya at inis na inihagis nito sa may sofa ang sipi ko. Anong ginawa mo sa sipi ko at bakit mo inihagis? Sabay kuha ko sa may sopa. Napatingin ako kay Jeho at inesmirang ko siya. Kita ko sa mga mata niya na nanggigigil ito sa galit. Bakit ka ba nagagalit kay Luke, ha? May alitan ba kayong dalawa na hindi ko alam? Nakatayo ako sa kanyang harapan at pinamewangan ko siya habang nagagalit ako. Ang lapit ko lang sa kanya. Kahit na matangkad ito'y kinailangan ko pa siyang tingalain. Kung sinabi kong layuan mo siya, gagawin mo ba? Sarkastikong tanong nito na hindi ito sa akin nakatingin. Tila nahiya pa itong tingnan ako. Pakiramdam ko nagseselos ito kay Luke. Bakit nga? Hindi kita maintindihan kung bakit galit na galit ka sa kanya. Kung sasabihin ko ba sa'yo, maniniwala ka ba? Pwede bang wag mo akong titigan ng ganyan? Natawa naman ako. Bakit naman hindi kita pwedeng titigan, Aber? Napa-cross arm ako. Baka mapol lang ako sa'yo. At sa lalim ng pagkakahulog ko sa'yo ay hindi mo na ako kayang abutin pa at lumagapak na lang sa lupa nang hindi mo ako magawang haplusin ang nagdurugo kong puso. Sabay kagat pa nito sa kanyang labi. Napahalakak ako ng sobra sa kanyang tinuran. Parang kiniliti niya ang puso ko dahil sa kakornihan nito. Lihim akong kinilig, grabe. Isang bilyonaryong kaharap ko. Marunong din palang gumawa ng mga linyahang nakakakilig. What's funny? Kunot noon nitong tanong. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang kasiyahang nadarama sa puso ko. Nakakatawa siya, Nyemas. Funny? Ikaw ang funny. Sabay turo ko sa kanyang dibdib at napatawa ko ng malakas. Hinuli niya ang aking kamay. Napahinto ako sa pagtawa at kinabahan ng maramdaman kung ayaw niyang bitawan ang aking kamay. Napahakbang ako ng paurong, ngunit agad niyang hinapit ang aking bewang at mariing inilapit niya ako. At napadikit ako ng husto sa kanyang malapad na katawan. Para akong hinele nang marinig kong pintig ng kanyang puso nang matapat ang ulo ko sa kanyang dibdib. Ang sarap pakinggan habang patuloy ko lang itong pinapakinggan. Nasa ganoon pa rin ang ayos namin nang masuyo niyang haplusin ang aking ulo. Please, sweetheart, sundin mo lang kung anong mga sinasabi ko. Hindi mapagkakatiwalaan ang look na yan. Pero ikaw, mapagkakatiwalaan ka ba? Pero iba ko sa kanya. Giit nito. Mukha pa lang niya hindi na mapagkakatiwalaan na gagawa ito ng mabuti.
Paninira nito kay Luke. So ibig mong sabihin, siniraan mo siya? Look, Jeho, sabay tulak ko sa kanya. Napalayo naman ito sa katawan ko kahit papano'y nakahinga ko ng maluwag. Sa tingin ko naman mabuti siyang tao. Kumunot ang noon nito. Napabuga siya ng hangin sa bibig ng matamang nakatingin sa kisame. Nakibit-balikat na lang ito at tila wala na siyang magagawa. Lumapit siyang muli sa akin at hinawakan ng kaliwa kong kamay. Nakakatunaw ang paninitig nito nang titigan ko ito. Mas lalo akong kinakabahan nang naningkit ang mga mata nito. I'm warning you, sweetheart. Once na makita ng dalawa kong mga mata na kasama mo si Luke, hindi mo ko mapipigilan sa nais kong gawin sa kanya. Mamamatay muna ako bago kanya makuha sa akin. Pananakot nito sa akin. Napalunok ako ng laway dahil sa napakaseryoso ng alitan ng dalawa. Kailangan ko muna sigurong makinig sa kanya dahil kinakabahan ako sa huling sinabi niya. Bakit si Brandon? Okay lang sa'yo pero si Luke ay sobrang galit mo sa kanya. Nanginginig kong sabi dahil ibang Jeho na naman ang kaharap ko ngayon. Pinaliwanag sa akin lahat ni Jeho na may matinding alitan na ang dalawa noon pa man. Kaya siya pinag-aral ng kanyang lola sa probinsya namin dahil lang kay Luke na lagi niyang katunggali. Kaya siya napapalaban lagi. Kung sa ibang bansa naman ito pag-aralin ay mas lalo lang daw siyang masusundan doon. Kaya't mas pinili ng kanyang lola na pag-aralin sa probinsya si Jeho upang hindi lang makasunod si Luke sa kanya. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos din ito. Wala na akong balita kay Jeho noon nang maghiwalay na kami. Ganun na pala kalala ang alitan yung dalawa. Sensya na, hindi ko alam kasi hindi ko pa alam kung anong nangyari sa nakaraan nyo. Siguro kung ipapaliwanag mo ng mabuti sa akin, maniniwala pa ako at alam kong may iba pang dahilan kaya sobra-sobrang galit mo sa kanya. Sabi ko, dahil may gusto pa akong malaman kung paano nag-umpisa ang alitan ng dalawa. Kaagad niyang binitawan ang aking kamay at tinungo ang sofa sa kaprenteng nakaupo doon. Napahilamos ito sa kanyang muka. Matamang tumingin siya sa akin na tila nag-aaya itong umupo ako sa tabi niya, ngunit hindi ako sa tabi niya naupo. Mapagkakatiwalaan ba kita kung sakaling sabihin ko sa iyong totoo? Ngumiti ako ng tipid. Yes, Jeho. Trust me. Please tell me, Jeho, para alam ko. Pamimilit ko. Okay. Numero 1 sila na pinakamahirap na kalaban sa larangan ng pangmalawakang negosyo sa iba't ibang panig ng bansa. Sobrang tuso ni Don Jaime Escobar na halos lahat ng gusto nilang maangkin at makuha ay napakadali lamang sa kanilang makuha ito dahil sa madumi nilang pamamaraan. Napatingin ito sa akin. Pumapatay sila ng tao kapag hindi nila nakuha ang gusto nila at yung Luke na kasama mo kanina ay siyang bunsong anak ni Don Escobar. So please, sweetheart, hanggang maaga pa layuan mo na si Luke. Pagmamakaawa nito, hindi ako makapagsalita sa aking nalaman. Parang gusto kong manginig sa takot dahil sa una pa lang, nagpakita na ng motibo si Luke sa akin. Yun bang sinasabi ni Luke na malalaman ko din sa lalong madaling panahon? Na anak pala siya ni Don Escobar? Napapikit ako ng dalawang mata ko, gusto kong maiyak. Sana mali ang pagkakakilala ko kay Don Escobar. Alam kong magkaaway ang magkabilang panig, pero hindi ko alam na may mas malala pa pala sa nangyari sa alitan ng dalawang magkaaway. Sweetheart, tawag nito sa akin kaya ako napamulat ng dalawang mga mata ko. Napatingin ulit ako sa kanya ng mahimasmasan ng aking isip. I'm sorry, Jeho, hindi ko kayang sundin ang ipinag-uutos mo na layuan si Luke. Nangunot ang noo nito na halos magkasalubong na ang dalawang makapal na kilay nito. And why? Bumuntong hininga ito ng malalim. Dahil huli na, Jeho. Huli na. I'm sorry dahil ngayon ko lang nalaman ito na anak pala siya ni Don Escobar. Hindi ko na siya magagawang layuan pa sa loob-loob ko dahil hindi ko pwedeng ipagtapat sa kanya. Masisira lang ang naumpisahan kong plano kapag sinabi ko sa kanyang totoo. Sweetheart, please, I want to know. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Bakit hindi mo siya pwedeng layuan? Is there any reason? Naguguluhan nitong tanong. Matagal mo na bang kilala si Don Escobar? Umiling ako habang matamang nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi ko maitatanggi sa kanya na hindi ko siya kilala dahil malalaman at malalaman din ito ni Jeho. May nararamdaman ka na ba kay Luke? Paniniguradong tanong nito. Kaya ba hindi mo siya pwedeng layuan? Dagdag pa niya. Wala akong magandang maisasagot, Jeho. Dahil inaantok na ako. Sabi ko dahil ayaw kong sagutin ang kanyang tanong.
Matulog na tayo, Jeho. Gusto ko nang magpahinga. Nauna na akong pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Natampal ko bigla ang aking noo pagkatapak ko sa loob ng kanyang kwarto. Naisip ko na lang na hindi kami dapat na magtabi dahil narito pala ako sa kanyang kondo. Napaiktad ako bigla nang marinig kong boses ni Jeho na narito na pala siya sa aking likuran. Kaya napahakbang ako malayo sa kanya. Kinabahan ako nang mailak niya ang pinto. Kumunot ang aking noo. Ano bang pinabalak mo, Jeho? Tanong ko habang dumadagungdong sa kaba ang aking dibdib. Prenteng nakatayo lamang siya sa may pintuan na hindi ito gumagalaw. Ang mga mata niya'y nakatutok lamang sa akin. Why, sweetheart? Are you afraid of me? Umiling ako. Okay, that's good. Let's sleep together. Aniya ngunit dumiretso lang ito sa loob ng banyo. Sa banyo ba siya matutulog? Anang isip ko. Komportable naman akong nahiga sa kama niya habang yakap-yakap ko malambot nitong unan. Kalaunan nakaramdam na lang ako ng parang may mabigat na nakadagan sa aking tiyan. Unti-unti kong iminulat ang dalawa kong mga mata. Nang dahan-dahan kong ibaling ang paningin ko sa aking tabi. Napahawak ako sa aking bibig dahil sa gulat at baka magising ko lang si Jeho at maistorbo ko lang siya sa pagtulog. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking tiyan dahil nabibigatan ako sa kanyang braso. Paano nga pala ako makakaalis sa kanyang tabi kung pati ang kanyang hita ay nakadagan sa aking dalawang hita? Nakahigpit ng kanyang pagkakayakap doon. Pakiramdam ko tuloy takot siyang mawala ako sa kanya. Hindi ko na naituloy pang bala ko na umalis sa kanyang tabi at hinayaan na lang na ganoon ang posisyon namin dalawa. Dahil sa bawat paghinga ko'y natatakot ako na baka magising ito. Subalit hindi ako nakaligtas dahil mas lalo lang humigpit ang pagkakayakap nito sa akin dahil sa higpit ng hawak niya sa aking bewang. Gusto kong magreklamo dahil hindi na ako komportable sa posisyon namin dalawa lalo na't wala na kami sa isa't isa. Can't sleep? Tanong nito, napaangat ang ulo ko sa kanya na mulat na ngayon ang kanyang mga mata. Tinatanong pa ba yan? Halos hindi na ako makahinga sa higpit ng pagkakayakap mo sa akin eh. Reklamo ko. Sorry, sweetheart. I'm just afraid of losing you again. It's hard for me to let you go. Kahit sa sandaling narito ka pa sa aking tabi, pagbigyan mo ko na makasama man lang kita. Kahit sa pamamagitan ng yakap ko'y maipadama ko sa'yo na mahalaga ka pa din sa akin. I missed you so much, sweetheart. Kasabay yun ang pagdampi ng kanyang labi sa aking noo. Napapikit ako ng dalawang mga mata ko nang madama kong mainit niyang halik na nagbigay ng kasiyahan sa aking puso. Nakaramdam naman ako ng pagluwag ng maialis na nito ang kanyang nakadaga na braso at hita sa aking katawan. Ang akala ko'y makakahinga na ako ng maluwag, ngunit pinasusod niya ang katawan ko na malapit sa kanya at ginawa niyang pangunan ko ang kanyang braso sa kamarahan ng pagyakap nito sa akin. Ang sarap sa pakiramdam kapag ganito si Jeho. Napakalambing nito sa akin. Parang gusto ko pang isuksok tuloy ang sarili ko sa kanyang katawan. Gustuhin ko man tumanggi sa kanya. Kaso napakarupok ng puso ko. Ramdam kong pabuntong hininga nito nang madama ko sa aking balat ang mainit na hininga nito. Bigla akong napadikit sa kanya ng husto dahil sa mabangong hininga nito na aking nalanghap. Sana ganito na lang kami palagi. Namiss ko din ito na makasama siya sa totoo lang. Good night, sweetheart. Let's sleep. Sabi nito sa matamis nitong boses. Kasabay yun ng unti-unting pagsarado ng mga talukap ng aking mga mata. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nasa ganoon pa din ang aming posisyon. Dahan-dahan ang pagtanggal ko sa kanyang kamay na nakayakap sa akin. It's too early, sweetheart. Mahinang sabi nito habang nakapikit pa ang kanyang mga mata. Kahit umaga na'y mabango pa din ang hininga nito nang maamoy ko ito. Nahiya naman ako tuloy, kaya hindi ako makapagsalita at baka may bad breath ako. Kahiya naman ko sakaling maamoy niya, ngunit pinilit ko pa din ako mawala sa kanya. Nagtagumpay naman ako kaya nakabangon ako agad at inayos ang nagulo kong t-shirt. Napamulat naman ang mga mata ni Jeho at tila inaantok pa din ito kaya natulog siyang muli. Nagtungo ako sa banyo para makapaglinis na din ang katawan. Kailangan ko na din makauwi agad ngayon sa probinsya dahil hindi agad ako nakauwi kahapon dahil sa biglaang pagsulpot ng bagyo. Nasa loob ako ngayon ng closet habang namimili ng damit ni Jeho dahil kakatapos ko lang din maligo. Sumilip ako sa may pintuan ng closet. Tulog pa din siya hanggang ngayon kaya nagmadali akong nagbihis. Gaya ng dati ay wala akong mapiling damit niya na pwede kong suotin dahil malaking mga ito at mahaba. Inulit ko na lang ulit na suotin ang aking pangloob dahil wala akong extra na dala dahil nakitulog lang ako dito sa kanyang kondo. Nagkalkal ulit ako sa kanyang closet at naghanap ng pwedeng maisuot na underwear.
Okay lang sa akin kahit boxer short na lang niyang maisuot ko dahil ayaw ko naman na ulitin na suotin ang aking panloob. Ngunit agad ko na lang na naiba tong boxer short nito dahil ang luluwag naman. Nainis ako talaga kaya ko yun nagawa. What the heck? Boses na galit ni Jeho. Napaigtad ako sa kinauupuan ko nang marinig ko ang boses na yon. What are you doing here? Nakita kasi nitong mga kinalat kong mga damit niya at mga underwear nito. Nakagat kong ibabang labi ko nang mapatabi siya sa akin. I'm sorry. Hayaan mo at aayusin ko din naman. Agad ko namang inayos ang mga ito. Tumulong na din siya sa akin na ligpitin ang mga nakakalat na mga damit niya. Did you see anything in my shirt? Tanong nito, namilog ang mga mata kong nakatitig sa kanyang muka habang isa-isa nitong inaayos ang mga damit niya. Wala naman. Tarantang sagot ko. Napapaypay pa ako sa aking noo na parang may pawis na namuu doon dahil sa kaba na aking nadarama. Alam ko kung anong bagay na kanyang hinahanap. Don't deny it, sweetheart. Sabi nito habang binabasa niya ang aking mga mata na tila hinuhulaan niya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ano bang bagay na hinahanap mo? Kinakabahan kong tanong. I know na may kinalaman ka sa nawawala kong small size. Sarkastikong saad nito, sabay ngisi nito sa akin. Biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib dahil sa paninitig nito sa akin. Napahawak ako ng mahigpit sa tuwalyang nakatapi sa aking bewang dahil wala pa akong suot. At tanging t-shirt lang niyang nakasuot sa akin. Wala akong alam dyan sa small size na... Ano ba kasi yun? At huwag mo akong pagbibintangan. Leche ka, aanin ko naman yun. Sabay lapat ng aking palad sa aking labi. That's not what you think of me. Sabay tayo nito at isinalansan niya ang kanyang mga damit sa bawat drawer. Ang alin ba? Maang-maangan kong tanong. Yung small size na protector ko. At lihim akong napatawa sa sarili ko. Mabuti na lang at hindi siya nakaharap sa akin dahil abala ito sa pagsasaayos ng kanyang mga damit. Hinarap niya ako at nakapamewang pa ito sa akin nang matapos na niyang ayusin ang kanyang mga damit. I have reason, sweetheart, kaya meron akong ganung bagay sa aking cabinet. I kept that and that's my way para layuan ako ng mga babaeng gustong lumapit sa akin. So please, give it to me. Dahil yun na lang ang natitira. Saan ba napunta ang iba? Ginamit mo? Paninigurado ko dahil imposibleng iisa na lang ang natira sa kanya. No way. Matigas nitong sabi. Ayoko na bumili ng small size na yun, kaya... Basta, dahil lang sa panliliit nila sa akin. I don't know where they go because they disappear all of a sudden. Grabe palang nangyari sa kanya. Dahil pati yun ay pinag-interesa ng mga babae, kaya ito nawawala. Napatawa talaga ako sa kanyang sinabi. Hindi ko na namalaya na nahulog na pala ang aking tuwalya sa sahig. Mabuti na lang mahabang suot kong t-shirt. Napatingin naman doon si Jeho nang biglang mahulog ang tuwalya sa sahig. Ngumisi ito ng nakakaloko. May nagpaparamdam ba, sweetheart? Tanong nito sa nangaakit niyang boses. Napalunok ako ng laway nang hindi na niya maialis ang tingin niya sa akin. Mamili ka, sweetheart. Ibibigay mo pa sa akin yun or... Let's just make it. Now. Pananakot niya sa akin nang yumukod ito. Sobrang lapit ng kanyang mukha sa mukha ko. Napaurong ako ng konti pero ramdam ng aking likod na dingding na pala yun kaya napasandig ang likod ko doon. Kinabahan ako dahil magkabilaan ang pagharang niya sa dalawang braso niya. Kaya ako nakulong at hindi na makawala pa. Idinigit pa niya ng husto ang katawan nito sa katawan ko nang may maramdaman ako na matigas na bagay. Ano ba yun? Anong gagawin mo? Pautal-utal kong tanong sa kanya. Wala akong gagawin sa'yo, sweetheart. Pero kung gusto mo namang may mangyari sa atin, why not, hindi ba? Are you nervous, sweetheart? Mahinahong tanong nito. Hindi ako makasagot dahil sobrang inilapit pa niyang mukha nito sa mukha ko. Mas lalong lumakas ang kaba ng aking dibdib nang maamoy ko na naman ang kanyang mabangong hininga. Unti-unti ang pag-init ng buo kong katawan at tila nabuhay ang lahat ng aking ugat dahil sa inis ko sa kanya. Kumulo talaga ang dugo ko nang sabihin niya yon. Kaya buong lakas ko siyang tinulak. Nagtagumpay naman ako sa pagtulak ko sa kanya. Kaya ito napahiwalay sa akin. Ikaw, Jeho, tumigil ka sa kalokohan mo, ha? Sarkastikong saad ko. Ihatid mo na ako ngayon, okay? At kailangan ko na ding umuwi ng maaga. Sabay talikod ko sa kanya. Iniwan ko na siyang mag-isa sa loob ng closet. Nang maalala ko na lang na wala pala akong suot na undies. Kaya kailangan ko na naman bumalik agad sa closet.
kung saan naroon pa rin si Jeho. Change your clothes. Utos nito nang hindi ito nakatingin sa akin habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Hindi ko na nagawang tulungan siya dahil sa sobrang pagkainis ko sa kanya. Narito lamang ako nakasilip sa may labas ng pintuan ng kanyang closet. Hindi ko sinasadyang mapatikhim kaya napadakong tingin niya sa akin. You have no longer to use my underwear. Biglang sabi nito sabay tingin niya sa akin at napakagatlabi pa ito nang mapababa ang kanyang tingin sa aking maputing hita. Nagsalubong ang dalawa kong kilay at napanguso ako dahil sa pagkainis ko. Tila alam talaga nitong bilang ng mga undies niya at alam din niyang wala akong suot ngayon. Anong pinagsasabi mo dyan? Naiinis kong sabi sa kunwaring hindi ko alam. Humakbang siya patungo sa akin.